LeBron James handa na maging third option ng Lakers at Rob Pelinka kinausap ang Jazz para kay Lauri Markkanen. Pero bago ang lahat, kanina nga ay naganap ang Season 23 debut ni LeBron James at agad-agad ay nagpakita siya ng malaking impact sa kanyang pagbabalik. Medyo mabagal lang ang kanyang naging simula, tila may konting kalawang pa sa galaw, pero nang makuha niya ang kanyang rhythm ay binutas niya ang depensa ng Utah Jazz gamit ang kanyang elite na playmaking at mahinahong pagkontrol sa opensa ng kanyang kupunan. Natapos si LeBron na may 11 points at 12 assists, shooting 4 of 7 sa field at 2 of 3 mula sa 3-point line. Isang napaka-efficient na performance lalo na para sa isang player na hindi na inuuna ang pag-score. Kanina ay naglaro siya bilang third scoring option at makikita nga sa kanyang kaunting shot attempts na hindi siya nagpilit kumuha ng tira. Pero gaya ng alam nating lahat, si LeBron ay hindi lamang basta scorer. Kahit siya ang all-time scoring leader sa kasaysayan ng NBA, dala pa rin niya ang kanyang natural na pass-first mentality at pinatunayan niya iyon sa laban. Umarangkada ang kanyang pagiging playmaker na nagresulta sa 12 assists kung saan malaki ang naitulong nito kay DeAndre Ayton na nagtala ng 20 points at 14 rebounds at kay Jake LaRavia na gumawa ng 16 points sa loob ng 16 minutes mula sa bench. Ayon pa kay LeBron sa kanyang post-game interview, handa raw siyang tanggapin ang anumang role na ibigay ni Coach JJ Redick kahit pa maging third option siya dahil ang pinakamahalaga ay manalo ang team. Kaya ito na muna ang konting patikim mula kay LeBron kung ano ang maaari nating asahan sa kanya ngayong season. Mas komportable na sina Luka, malaki ang inimprove ni Austin Reeves at si LeBron naman ay handa na maging second or third option kung kinakailangan. Ang mahalaga, solid ang opensa at mas handa silang lumaban ngayong taon. Samantala, habang patuloy na naghahanap ang Los Angeles Lakers ng mga paraan upang lubos na mapakinabangan ang Luka Doncic era, natural lamang na mapasama sa kanilang radar si Lauri Markkanen ng Utah Jazz. Isang 28 years old na all-star forward na may pambihirang kombinasyon ng laki, shooting at versatility, matagal nang itinuturing si Markkanen lang isa sa pinaka-ideal na pirasong maaaring idugtong sa bagong core ng Lakers. At ngayon, ayon sa mga lumalabas na pag-uulat, may pagbabagong tono umano ang Jazz. Bagamat dati nilang ipinahayag na off-limit si Markkanen, sinasabing mas bukas na ngayon ang Utah na makinig sa trade proposals lalo na't malinaw na nakatuon sila sa kanilang youth movement matapos magsimula ang season sa 5 wins at 8 losses. Sa gitna ng mga usaping ito, agad na kumilos si Rob Pelinka, general manager ng Lakers, at nakipag-usap sa front office ng Jazz upang talakayin ang posibleng trade package. Bagamat wala pang opisyal na confirmation, sinasabing posibleng magustuhan ng Utah ang ideya ng pagkuha ng young assets at draft picks na handang ibigay ng Lakers kapalit ng kanilang star forward. Para sa Lakers, perpektong fit si Markkanen sa tabi ni Doncic at Austin Reeves. Magbibigay siya ng elite spacing, scoring versatility at dagdag na firepower na maaaring magbukas ng mas malawak na offensive opportunities para kay Doncic. Sa depensa, kahit hindi siya elite stopper, ang kanyang haba at mobility ay sapat upang hindi maging liability. Totoo na mayroon siyang injury history at malaking kontrata. Ngunit sa pananaw ng Lakers, ang pagkakataon na makakuha ng isang 7-foot sharpshooter na nasa prime ay hindi basta-bastang isinusuko. Naniniwala ang franchise na kapag nailagay sa winning environment at mas maayos na player management, maaaring mabawasan ang injury issues ni Markkanen. Kung magtatagumpay ang negosasyon, makakakuha ang Lakers ng third star na sakto ang skill set sa bagong era. Isang hakbang na maaaring magbago sa takbo ng Western Conference.